Oh, um, ito yung talakayin natin ngayon ay dahil dito sa mga ika nga, no, yung sinamantala nila yung sinasabi nating freedom of speech, no, freedom of speech, sinasamantala nila, no. Okay lang yun, isamantalahin mo sa magandang gawain, pero wag mong samantalahin ang kalayaan natin para lang umangat yung channel mo, mambubudol ka sa iba, magkukwento ka na ng hindi tama. Kasi tayo, guys, kung naintindihan sana natin, hindi man natin masisi ang iba, no? Kasi magamat alam natin ang anong ibig sabihin ng GDP, no? Gross Domestic Product, no? Ano naman ang pagkaintindi mo rito? No. Ang clue nito nasa World Trade Center. Ibig sabihin to, guys, sa salitang Tagalog, kalakalan ito ng buong mundo, no? Pagkalakalan ng buong mundo, siyempre, lahat ng mundo gustong angat yung GDP. Di kung yayaman yung isang bansa, lahat ng bansa na member ng World Trade Center, iaangat din. Bakit ng Pilipinas hindi umangat? Maraming umangat dito. Mukha ng ang buhaya, ano? Karapatan nila yon. Karapatan nila yon na sinamantala naman nila doon para sa pansarili nila, no? Ito kasing mas malala pa ito sa ginawa ni Biden, ano? Parang ang ganitong desisyon na magdedesisyon ka agad na para bang sa isip ng iba na para mo bang hindi na pag-isipan ng maigi, no? Kahit dito ang malalaking mga tycoon business ng Amerikano, parang nagrereklamo dito sa taripa na pinatupad ni Trump, no? Kasi nga parang lalong maghirap ang buong mundo rito, hindi. Maghihirap dito yung maliliit na bansa lang. Hindi rin. Parang mahirapan talaga ang mga ordinaryong mga tao kung saang bansa ka man. Kasi sila ang biktima sa mga ganitong sistema, no? Tulad ng nagpataw nga ng ang Amerika sa China ng malaking taripa. Siyempre, gayon din ang gagawin ng China. Hindi naman kasi matanggap ng Amerika kasi nakalagay pa rin sa World of Record, Amerika pa rin ang pinakamataas daw, kuno. Daw na yon may kuno pa. Na sila daw ang pinakamataas na economic. Kung marunong kang mag-analysis o may bagay kang pagbabasihan dahil nagre-research ka, China na ngayon sa buong mundo ang nangunguna ng GDP na hindi matanggap ng mga taga-kanluran. Bakit pilit makipag-alyansa ang France? Di ba? Ano pang bansa, yung Netherlands, Switzerland, Germany. Kunyari lang, nagagalit-galit sila dito sa Indo-Pacific. Pero ang totoo niyan, GDP economic pa rin yan bilang isang pangulo. Ang inaiintindihin mo, mas mabigat pa yun. Di ba? Bakit? Alam mo ba yung malalaking negosyante sa Germany? Malalaking negosyante sa Germany.
Hindi mo pwedeng diktahan ng presidente yon. Dahil mga tycoon business yun. O, tulad ng Hilti. Ha? Ano pa yon? Marami. Hindi lang Hilti, bakit sa China ginagawa? Dahil sa China, bukod sa mabilis ang gawa ng manpower, sobrang high technology na rin sila. Bukod pa doon, mura ang labor. Ikaw ba naman, magtayo ng negosyo, ang trabahador mo, pataasan mo ng sahod, di ba? Parang ganun lang yan, oy, mga ubob. Kaya kayo, kunyari, galit na galit sa China. Di ko kayo masisisi. Hindi ko rin kayo masisisi dahil may kanya-kanya tayong pag-iisip. Tapos may kanya-kanya ding laki ng utak natin, kanya-kanyang liit. Nagkataon lang siguro, galit kayo sa China dahil sing liit lang ng munggo ang utak nyo. Hindi nyo pa ginagamit, no? Realidad yan. Kahit sino walang tumanggi dyan. Ngayon, anong ginagawa ng China? Siyempre, kung anong ipapataw, ngayon, ako alam ko naniniwala ang China, ayaw din ng gulo eh. Kasi, idadaan pa nila ng batas eh. International law. Sa United Nations. Di ba nagdemanda yata sila. Pero hindi ibig sabihin nasusuko din ang China. Kung ayaw ba ng gulo, ibig sabihin ba takot na yung China? Pambihira ba naman? Kahit sinamang bansa, ganun din eh. Di ngayon, hindi natin alam kung ano pa ang resulta. Maghirap mag-speculate, no? Kagaya ng ibang channel dito na mga anti-China na namamalita na wala pang isang buwan na bago binalita ni Trump at sinasabi yung taripa. Sasabihin ba naman nila kaliwat kanan daw yung rally ngayon sa China dahil bumagsak na raw economic? Talaga naman tong mga panluluko nitong mga channel na ito. Kilala ko itong mga saan nag-umpisa to eh, mga natutulog sa ilalim ng tulay, kung saan natutulog. Itong mga to, sa madaling salita, mga buraot din dati to. Natuto lang mag-edit dito sa social media. Akala mo kung sino na rin magaling, akala mo kung sinong marunong, nagdudunong-dunungan na rin. Pero mga kupal, ayaw ipakita yung mukha sa video nila. Kumukuha na ng mga videos, tagpi-tagpi, tapos hindi pa naitukoy, hindi pa aayon doon sa mga sinasalita nila. No? Ibig sabihin, dinadaya nga yung mga followers nila, yung mga taong nanonood din sa kanila. Siyempre, pag may hawak ang cellphone, automatic yun, may YouTube yun. Hindi lahat yung one side lang kasi kayo. One side kayo eh. One side lang kayo. Huwag muna kayong magsalita ng ganyan. Dahil ang mangyayari ganyan, taon pa ang bibilangin dyan. Dahil napakayaman ang China. Hindi nyo kasi alam, kasi mga bugok kayo, nasa kwarto lang kasi kayo. Nagdadaldal, nag-YouTube, nag-upload. Hindi nyo kasi ramdam yan. Kayo naman kasi dumayo din ng China, dumayo din ka naman kayo ng Amerika. Para matutunan din nyo naman kung ano talaga ang tunay totoong buhay. Ako naman ay hindi pa nakapunta dyan. Kaya lang, sa mga kamag-anak natin, mga pamangkin, mga pinsan, tapos may vlogger pang iba na nagbablog din tungkol dyan. Yan, ay gusto ko naman sa vlogger, open naman yan. Sa atin yan eh. Pero wag kang maging one side. Kasi ang maging one side mo, troll ka ang tawag mo doon eh. Troll vlogger. Bayaran. Ewan ko lang kung totoo nga binabayaran kayo, no? O sinamantala lang ninyo ang uso o trending dito sa Pilipinas. Politics trending. Uso dito sa Pilipinas. Alam mo niyo na yon. Ayun. Itong BRICS, isa sa mga currency dolyar na ito yung pantapat ng US dollar. Matagal na ito guys, pero i-improve to. Ang unang-unang pinaka-membro dito, Brazil, Russia, India, South Africa, China. Ngayon,
Ang nag-a-apply dito na susuporta sa South Asia, Brunei, Indonesia, Laos, Cambodia, Thailand, Vietnam, Singapore, hindi yun. Wala, hindi ko alam yun. Ang sa bandang Middle East naman, Middle East kontinente, itong siyempre magkalapit na rin sila ng Pakistan. Automatic na yung Pakistan, sasali na yan. Turkey, Iraq, Kuwait, unang-una Dubai at saka unang-una yan, Dubai at saka Saudi Arabia. Yan ang planong nag-a-apply na yan. Yan, wala pa tayong research. Mahirap mag-speculate. Basta yon ang nag-a-apply na ng BRICS. Ito ang pangalawang big currency ng ating buong mundo, sa ating buong mundo, no, sa buong mundo. Ito yung pangtapat. Ang balak naman sa Europa ay ito pa pala sa kontinente ng South Africa. Itong Egypt at saka yung Ethiopia, Uganda, sasama yata ito sa BRICS. Sa BRICS sila kasi pamumuno nga naman ng Russia. Dito sila nagtitiwala sa Russia eh. Biro mo, 31 company ng Russia sinasanksyon ng Amerika. Bumagsak ba ang Russia? Hindi bumagsak ang Russia. Dahil mataas ang economic nila, mataas ang pundo nila, mas mataas din ang petrolyo at mataas ang mga pundong ginto nila sa bansa nila. Unang-una, ang dami ding kalakaran na mga kasapi nitong Russia. Unang-una dyan, China. North Korea. Kita mo yung North Korea? Magtaka ka lang sa North Korea ngayon. Yung North Korea lang, believe ka. Nakikita niyo yung pandigma. Imbis ibabagsak niyo. Kita mo, di ba? Ay, yung Pilipinas nga, walang nga sa kuko ng kalingkingan, no? Kung pandigma lang ng North Korea. Hindi tayo obra sa North Korea. Kahit sa Malaysia, di tayo obra eh. Malaysia pa pala. Nag-apply na rin dito sa BRICS currency. Hindi naman nawawala ang US dollar. Hindi naman talaga nawawala yun eh. Hipokrito ka naman eh. Kung sabihin mong mawawala yan, hindi mawawala yan. Kaya lang, isa rin to na aangat na rin. Yung iba kasi guys, yung may kakupitensya guys, no? Mayroon ka pagpipilian. Yung itong BRICS, currency dollar, no? Yan ang mga sumasali. Malaysia pala. Isa rin yan, Indonesia. Yan ang mga nag-a-apply. Todo pintas nga rito ang Pilipinas eh. Bilib ako sa Pilipino, no? Sa pakawalang utang na loob, bilib ako sa mga Pilipino. Hindi naman lahat. Pero masakit man, aminin natin, karamihan. Chismoso na, inggitero pa. Yan ang ugali ng Pilipino, no? Ngayon, kita mo, sinanksyon yung Russia, no? Anong nangyari sa Russia? Sino ngayong naepektuhan ng sanksyon? Di ba Amerika? Di ba para naman kayong siyempre di ko kayo masisi, wala kayong mga kamag-anak doon nakatira, no? Di ba? Tapos may kasama kong electrician at saka lineman dati. Electrician ha, ibang trabaho na electrician at saka lineman. Trabaho ko dati yan. Welder ngayon, nasa Russia. Noong una, kunyari, siyempre kunyari daw, kasi may balita na naman kasi dito eh. Vlogger na naman kasi namamalita dito eh. Vlogger din. Yung hari talaga ng fake news. Pero hindi naman lahat. Pero itong mga vlogger na bamagit ito talaga ang mga one side. Nag-alisa na raw yung mga company product sa ang McDo, umalis na raw sa Russia. Ikaw ba naman negosyante, basta-basta kang umalis doon? Hindi naman digmaan yan eh. Digmaan ng yan, GDP.
kayang-kaya nilang hilutin yan. Ano pa ng ilang taon yan bago yan magsara. Hindi ka agad-agad magsilipaglayas yan. Bilyon-bilyon ang ipinundar nila dyan, mamumuhunan dyan. Trilyon. Tapos sasabihin mo ngayon, basta nilang silang lalayas. Kagaya nung mga pinamalita ngayon ng nasa ibang vlogger dito sa YouTube, sa platform na ito, nag-alisa na raw yung mga company, malalaking company sa China. Sinong binubudol nyo? Sino mga binubudol nyo? Yung mga taong nasa rural area. Ay wala naman talaga ding kasi hindi nila kahiligan kasi puro trabaho lang sila, no? Sinong binubudol nyo? Nag-alisan? Basta-basta ba umalis yan? Kagaya ng Germany? Nakikita mo yan. Isa pa to, Japan, Kunyari, nag-aagawan sila doon sa teritoryo, Pero nakikita mo, walang kahit sinong prime minister ng Japan o presidente man na magmamando sa mga tycoon businessman ng mga Hapon. Kita mo yung Kawasaki. Saan ginawa? Ginawa sa China. Suzuki. Ginawa rin sa China. Pero may China rin gawa. Kagaya ng Dayon Motor. At saka Tata Motor. Mayroon din silang ginawa. Sky Motor. Yung Star Motor din. Mayroon din sila. Pero, ang bansang Japan, mayroon din Kawasaki. Kawasaki, Japan. Honda. Bakit doon ginawa? Dahil mura nga. Mura ang libor. Unang-una, napaka high technology din ang China. Pangalawa, mabilis. Di ba? Ikaw ba naman negosyante? Siyempre, mas mabilis na quality ang kailangan mo. Kaya yun ang ngayon. Yun ngayon ang nangyayari diyan sa may mangyayari pa sa taripa. Yung taripa kasi niyan, guys, unang-una maapektuhan talaga diyan yung mga tao sa buong mundo ng mga mahihirap. Yung kagaya sa atin. Unang-una yan. Kasi wala naman tayong sa atin na pupunta yung na yan sa atin na pupunta yung sistema na yan kasi tuwang-tuwa nga yung mga negosyante diyan malalaki. Kunyari lang yan kunyari lang naipit na sa tarima pero kunyari lang itataas yung bilihin yan dahil sa taripa na yan. Kaya mo tuwang-tuwa nga yung mga negosyante sa Pilipinas kahit saang bansa tuwang-tuwa pag may gira, kita mo yung gira sa Ukraine, sinamantala nila yun. Pabago-bago daw yung presyo ng petrolyo. Tumaas daw. Hirap export, maghirap din mag-import. Tapos ito nagagalak talaga sila sa kasayahan. Itong nangyari namang gira sa gitnang silangan sa may Israel at saka Palestine. Tapos ang Syria pa nakikisali. Yan ang isa ngayong tapos yung ito na namang nangyayari sa mga anong group to dito sa Africa, mga Houtin, mga takot sa Houtin, yun ang nila ngayon, yan ang sinamantala nila ngayon. Huwag niyo ako pag-isahan. At mahirap lang ako. Pero kagaya rin ako ng utak niyo. Mga kayong mga negosyante. Sinubukan ko rin magnegosyo kahit sa maliit maliit saka malaki, ganun din ang pamamaraan yun Kala nyo Kaya ganun. Sabi ng yung mga mamamayan sa siyempre kawawa din yung mga mamamayan sa Amerika, mamamayan sa lahat ng bansa na mahirap na kagaya sa atin. Tayo magdudusa nun dahil mahal ang bilihin na yun tapos mag-iinggit-inggitan na yung mga businessman Swerte na ngayon ang pinakamalaking businessman. Yung mga maliliit hindi na umubra yan. Sa upa pa lang, doon na madadali yan. Hihinto na yan. Pero itong mga malalaking businessman,
Totoo talaga yan. Sila talaga yung laging nagwawagi. Kasi malalaking kapitalista na sila eh. Pero yung mga maliliit lang, tapos siya pa yung negosyo mo, ay wala na. Wala talaga. Realidad yan. Kaya sabi ko, yung taripa-taripa na yan, parang mali yata si ano dyan, no? Hindi rin natin masabi, Pangulo yan eh, no? Wala nga isa sa atin sa kulang-kulang 9 billion tayo, no? Kulang-kulang 9 billion tayo rito sa sa buong mundo, no? Walang ni isa sa atin, kahit ni isa sa atin, biro mo billion. Walang ni isa sa atin na pwedeng magdikta, no? O pwedeng mag-speculate kung anong iniisip ng tao, no? Eh, maaaring nabigla lang. Pero di niya alam yung pagkabigla na yan. Mismong mga malalaking kumpanya na nasa Amerika, isa din yan sa magrereklamo. Kala niyo ba China lang? Hindi ah. Ang Amerika saan pupunta? Walang ibang pupuntahan kundi sa Europe lang. Ilang bansa ang Europe? Tapos halos karamihan ng bansa sa Europe, andito pa yung economic nila sa China. Nakasalalay rito. Wala na nga papasok ng negosyante sa Amerika dahil napakamahal na nga ng luti. Napakamahal pa ng yung tax lang. Dati mura lang yun. Pero ngayon napakamahal na. Kaya na ngayon ang ibang mga negosyante, kita mo yung iPhone. iPhone, itong iPhone at saka yung sa mga Japan made na mga cellphone. Sa mga di ba nasa China lahat na ginagawa niyan, kagaya ng mga Adidas, Converse. Di ba? May factory ba doon sa Amerika? Mayroon din, pero hindi kagaya ng napakarami dito sa China. Bakit sila nagpapagawa sa China? Dahil mura ang labor. Pag in-export nila doon, pag ipinasa na yan doon sa Amerika, tapos tataasan pa ng taripa, sino bang nahirapan nun? Sino bang nahirapan nun? Di ba kapwa lang din lang Amerikanong mga negosyante na namumuhunan dito sa China? Ngayon kung pagka-lukulukuhin yung mga TV channel kuno na dito sa dito ng mga nagdadaldal na putang na ang ayaw ko lang sa mga ito kasi pinagtagpi na nga yung video, mga lumang video at saka dating video, tapos kumuha ko ng mga news. Ito nasisira ang mga news dito sa mga ito. Kasi mga ini-edit yan bago ilalabas din bago ipapasok sa mismong nila video. Ito mo sumisira na to lalo pa yung isang na chick pack, yung ano ba yun? Tipaklong channel ba yun? Channel pa lang, pangalan pa lang, hindi na mapagkatiwalaan, ganyan lang yan ang pangyayari dito sa mundong ito. Nung unang panahon kasi, sabi ng mga matatanda, tuwang-tuwa yung mga bansa na yan pag nagdigma dahil negosyo yan. Ngayon hindi na yon. Nung unang panahon yon, yung World War II, ngayon hindi na. Hindi na magandang negosyo yun. Patay ang economic mo ron. Maganda pa ba ang negosyo ng digmaan ngayon? Ay may mga atomic bomb na. May mga na tayo. Nalulusaw na lang yung Hindi na magandang ngayon. Kalakaran digmaan. Noon yon. Kaya tuwang-tuwa sila pag may digmaan dahil malaking negosyo naman yon. Ngayon hindi na ngayon. Malaki ng sa bawat bansa, malaki ng kawalang ekonomiya. Pag yan nangyayari yung digmaan na yan. Mari, doon sa mga maliliit na factory na gumagawa ng baril, makakabinta sila doon kung aling grupo. Pero hindi world trade yun. Sa lugar lang nila mangyayari yun. Yung kalakaran na yun. Hindi yun world trade. Kita nyo yung kita mo yung halos na mga paggawaan ng mga gawang China. Dinidevelop din naman yung nila yung mga tapos yung mga construction worker nakikisabay sa trending sa uso ng politik ng Pilipinas, galit na galit sa China. Akala mo ba talaga kung physical sila talagang actual na sinasaktan ng China? Nakikita ko yung price nila China. Yung long nose, flat nose,
China. Phillips screw, flat screw, China. Oh, lagari, martilyo, China. Oh. Itong mga tao na to hindi nag-iisip. Oo. Ang basta ang iniisip nila yung trending, yung sikat ng uso ng politics system. Oo. Galit na galit. Yung bakal sa Amerika ba? Mag-research kayo sa Amerika kung sinong number 1 ng producer ng bakal. China. Pangalawa, India. Huwag nyo na kayong gagawa-gawa ng ganyang style yung napaka tawag sa atin dyan. Walang utang na loob eh. Hipokrito. Oh. Yung mga ginagamit to sa Pilipinas. Karamihan dito, kahit nga mga Amerikano nakatira dito eh, bumibili din project ng China eh. Yung mga insect dito. Oh, galit na galit kayo sa Chinese. Pangatawanan nyo na, huwag kayong pumunta ng SM, huwag kayong pumunta ng Robinson. Galit na galit pala kayo sa insect, mga hipokrito kayo eh. Wala kayong mga utak eh, no? Yun eh, pag nabaliw pa yung may-ari na kay insect yan, mamaya pasabugan pa kayo ng gas chamber dyan, di. Alam niyo ba yung gas chamber? Nakakamatay yun. Isa yun sa klaseng oxygen. Kayo, galit na galit kayo. Tapos yung mamamalingki kayo kung saan kayong bayan, ang namayari, Chinese. Oh. Sumusunod kayo sa uso ng trending ng ano eh. Ng mga politics dito sa Pilipinas eh. Kunyari, nagagalit-galitan sa China. May mga kamag-anak naman Chinese. Style niyo eh. Para pang uuto lang. Para mabigyan lang kayo ng pundo. Hindi kami pagdulukuhin. Hindi, nakala nyo galit na galit kayo. Putang ina, mga gamit nyo sa bahay, puro China. Lahat ng gadget ginagamit ng mga bata nyo, China. Lilalamon nga nyo, puro. Ang ina yan. Akala mo ba yung mga karne dyan, mga bili-bili, galing din China yan, yung mga kunyari, pinaghuli-huli nila, oh. Saan napupunta nila yung hinuli na yon? Binibinta ba nila ng mura? Tangina sila nang ninegosyo noon. Yung mga hinuli nila kunyari sa Chinese, wala daw tax. Pakalupit nyo sa mga Chinese. Hinuhuli nyo talaga, kinukuha nyo talaga. Kunyari, ililibing. Hindi naman lahat nililibing. Huwag nyo kami pagka-anuhan dyan. Pambubudol yung mga ginagawa nyo. Kunyari, huliin yung mga Chinese businessman. Tama ba yun? Isa yun ang nagdala sa economic ng Pilipinas? Di ba napakawalang hiya mo? Di ba napaka-hipokrito mo? Ha? Isa sila sa nagpasahod dahil sa tax nila. Isa sila na nagpasahod sa mga sundalo natin. Sa mga guro. Sa mga government official. Sabihin mo nga siya inyo rito kung sinong malalaking tycoon Pilipino na mga negosyante. Di ba halos lahat Chinese? Walang hiya nyo. Yung mga ninuno natin, yung mga lululula natin, mga kaapu-apuan sa tuhod. Ang nagtuturo sa pagkain ngayon na civilized tayo dahil sa mga Chinese. Oh. Tapos tinutulungan tayo. Maaari naman, hindi perfect. Mayroon ding ibang Chinese na mga abusado rin. Kaya lang, huwag tayong one side. Marami naman Pilipino, wala pang kamuwang-muwang, wala nga kakaya-kaya sa bahay. Sa bansa niya, wala nga kamuwang-muwang eh. Ubod din ng yabang eh. O di ba? Tapos sasabihin itong mga na to. Nako. Kaya huwag na kayong magsasalita ng ganyan kung wala kayong alam. Itigil yung kahipokritihan nyo. Lawakan yung pag-iisip nyo. Yung pag-uunawa nyo. Kung ano ba tayo noon bago tayo dumating ngayon. Kung sinong historical. Oh, panahon pa ng 18th century. Kita mo yung mga Kastila, ilang tribo ang pinatay noon para lang masakop yung bansa. Portuguese, France, Great Britain. Oh.
Yun lang naman nung panahon na yun, pero napakatagal na yun. Yung Mongolian Empire, mag-research din kayo kung anong pangyayari ng Mongolian Empire. Pero nung kapanahon talaga nung itong 90s na, 1900s na, walang record ang China na pinatay ang daming Pilipino. Tumutulong pa sa mga himagsikan. Kaya napakalaking dismaya nila. Pilipino tago, Pilipino turo. Yan ang ugali eh. Kaya laki ng dismaya nila eh. Kaya hindi mo rin sila masisisi kung hindi 100% ang tiwala nila sa mga Pilipino eh. Aminin man natin hindi. Karamihan sa mga Pilipino, traidor. Karamihan, mga walang utang na loob. Inggitiro na, chismoso pa. Yan lang naman eh. Yan lang guys, no? Tayo po ay mag-asikaso ng maraming salamat sa mga nanonood.